Ang pangalan ko ay Margaret. Ako ay 66 na taong gulang at hindi sinasadyang naipadala sa akin ng sarili kong anak na babae ang isang voice message na para dapat sa asawa niya. Ang narinig ko tungkol sa sarili ko sa audio na iyon ang nagtulak sa akin na umalis, kinaumagahan din na may planong hinding-hindi niya inaasahan. Ricardo, hindi ko na kaya na nandito pa sa bahay si Mama. Narinig ko ang boses ng anak kong si Grace na may lamig na nagpayelo sa aking dugo. Pabigat siya, nakikialam siya sa lahat, at higit pa doon, napakalaki na ng ginagastos natin sa kanya. Naghahanap na ako ng mga murang lugar. May nakita ako, $800 lang kada buwan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumukas ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ito ang parehong anak na pinagtrabahuhan ko araw at gabi sa paglilinis ng bahay ng ibang tao. Ang parehong anak na binayaran ko ang kolehiyo sa pamamagitan ng pagbebenta maging ng aking mga alahas. Ang parehong anak na umiyak sa aking mga bisig noong iniwan siya ni Richard sa altar sa unang pagkakataon at ginastos ko ang huli kong ipon para lang kumbinsihin itong bumalik. Pero nagpatuloy ang audio at ang sumunod ay mas malala pa. Saka, nasuri ko na rin ang mga papeles ng bahay. Nakapangalan sa kanya, pero nakahanap ako ng paraan para mailipat sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Tutulungan ako ng pinsan kong si Carol na nagtatrabaho sa county clerk's office. Sobrang nanginginig ang mga kamay ko na halos mabitawan ko ang telepono. Ang sarili kong anak ay nagpaplanong nakawin ang bahay ko. Ang kaisa-isang bagay na may halaga sa akin sa mundong ito, ang bahay na itinayo ko bawat ladrilyo gamit ang pawis ng aking mga kamay, sa pagtatrabaho ng 12 oras araw-araw sa loob ng 30 taon. Pero ang pinakamasakit ay ang marinig siyang tumawa sa dulo ng mensahe. Sa loob ng 1 buwan, nasa home na si Mama at pag-aari na natin ang lahat. Sa wakas, makakapamuhay na tayo ng payapa na walang matandang masungit na kumokontrol sa atin. Kung naranasan mo na ang pinakamatinding pagtataksil mula sa isang taong mahal mo, malalaman mo kung ano mismo ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Pero ang hindi alam ng anak kong si Grace, hindi kasing inosente ng inaakala niya ang kanyang ina. At matapos ang 66 na taon sa mundong ito, natutunan ko na minsan, ang tanging paraan para ipagtanggol ang sarili mo ay gamit ang parehong katusuhan na ginagamit laban sa iyo. Hindi ako nakatulog ni 1 minuto ng gabing iyon. Sa madaling araw, bumangon ako na may determinasyong matagal ko nang hindi naramdaman. Isinuot ko ang pinaka-elegante kong pulang-pula na suit, tinipon ang lahat ng mahahalaga kong dokumento, at umalis ng bahay na may ngiti sa aking mga labi at isang planong magpapabago sa lahat magpakailanman. Para maintindihan ninyo kung bakit sobrang sakit ng narinig ko, kailangan kong ikwento sa inyo kung paano ako naging ang babaeng ako ngayon at kung paano naging pinakamahalagang bagay sa buhay ko ang relasyon namin ni Grace. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan ang pagmamahal ay sinusukat sa mga sakripisyong ginagawa mo para sa iba. Ang nanay ko, naway sumalangit na siya, ay nagtrabaho bilang mananahi mula 5:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi para suportahan ako at ang aking 3 kapatid. Hindi kami kailanman nagkaroon ng maraming pera, pero palagi kaming may pagmamahal, respeto at matibay na mga prinsipyo. Margaret, sasabihin sa akin ng nanay ko habang tinuturuan akong manahi. Sa buhay na ito, ang tanging mahalaga ay pamilya at para sa pamilya, ibibigay mo ang lahat hanggang sa huling patak ng dugo. Noong nabuntis ako kay Grace sa edad na 18, ang tatay niya ay naglaho na parang bula. Isang gabi, nandoon siya at nangangakong magpapakasal kami at kinaumagahan, wala na siya. Pinagsarhan ako ng pinto ng mga magulang niya noong hinanap ko siya, sinasabing hindi sisirain ng anak nila ang kanyang kinabukasan para lang sa isang kung sinong babae. Doon ipinakita sa akin ng nanay ko kung sino talaga siya. Ang batang iyan ay magkakaroon ng lahat ng hindi natin nakuha, sabi niya sa akin, habang niyayakap ako at pinupunasan ang aking mga luha. Palalakihin natin siya ng magkasama para maging isang mabuting babae.
Ibinenta ng nanay ko ang kanyang 2 gintong pulseras, ang tanging alahas na mayroon siya para mabili ang lahat ng kailangan ko para sa sanggol. Noong isinilang si Grace, para siyang isang anghel. Siya ang pinakamagandang sanggol na nakita ko, sa kanyang malalaking mata at ngiting nagbibigay liwanag sa buong silid. Naghahalinhinan kami ni nanay sa pag-aalaga sa kanya habang ako'y nagtatrabaho. Nagsimula akong maglinis ng mga bahay sa edad na 11, kumikita lang ng halos $20 sa isang araw. Pero bawat sentimong kinikita ko ay para sa kanya. Malinaw kong natatandaan ang unang araw na dinala ko si Grace sa kindergarten. Naglakad kami dahil wala kaming pera para sa bus, pero ang kanyang uniforme ay perpektong plansado at ang kanyang sapatos ay makintab. Ang ibang mga ina ay dumating sakay ng magagarang kotse, nakasuot ng mamahaling damit at naramdaman kong ang liit-liit ko sa aking tagpi-tagping damit at mga kamay na may kalyo. Pero nang halikan ako ni Grace sa pisngi at sinabing, "Salamat ma, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo." Alam kong sulit ang lahat. Lumipas ang mga taon at ang aking routine ay laging pareho. Gigising ng alas 4 ng umaga, maghahanda ng almusal para kay Grace, ihahatid siya sa eskwela, magtatrabaho sa paglilinis ng 3 magkakaibang bahay hanggang alas 6 ng gabi, susunduin siya, tutulungan siya sa homework, at patutulugin siya na may kasamang kwento. Tuwing weekend, naglalaba ako para kumita ng dagdag na pera, lahat para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Pumanaw si nanay noong 8 taong gulang si Grace, pero bago siya umalis, pinangako niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. "Margaret, ang batang iyan ang iyong pinakadakilang yaman. Bigyan mo siya ng edukasyon, bigyan mo siya ng pagmamahal, at aalagaan kanya pagtanda mo. Mabuti ang dugo ng ating pamilya, hindi kanya bibiguin." Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy, kahit na sa mga araw na sobrang hirap na gusto ko nang sumuko. Noong nag-15 si Grace, nag-extra days ako sa trabaho sa loob ng 6 na buwan para maibigay sa kanya ang party na nararapat sa kanya. Gumastos ako ng $3,500 sa selebrasyong iyon. Pera na iniipon ko sana para ipaayos ang aming bubong na may tulo. Pero ang makita ang saya sa mukha niya ng gabing iyon, ang panoorin siyang nagniningning sa kanyang gintong bestida habang sumasayaw, ay hindi matutumbasan ng pera. "Ma, hindi ko alam kung paano mo ako nabibigyan ng ganito karami gayong halos wala ka namang pera," sabi niya sa akin ng gabing iyon habang niyayakap ako. "Paglaki ko, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ito, multiplied by 1,000. Sa buong high school, si Grace ay isang ehemplaryong estudyante. Siya ang may pinakamataas na marka sa klase, sumasali sa mga dula-dulaan sa eskwelahan, at sinasabi sa akin ng lahat ng guro na mayroon siyang magandang kinabukasan. Pero ang pagpapanatili sa pag-aaral na iyon ay hindi mura. Mga libro, uniforme, field trip, lahat iyon ay nangangailangan ng pera na wala ako. Nagsimula akong maglinis ng ika-4 na bahay tuwing linggo, ang tanging araw ko ng pahinga, para lang mabayaran ang lahat ng iyon. Noong oras na para i-enroll siya sa kolehiyo, ang bayad ay $15,000 sa isang taon. Kumikita lang ako ng $400 kada buwan sa paglilinis ng bahay. Kinuwenta ko at imposible. Pero ginagawa ng isang ina ang imposible para sa kanyang mga anak. Umutang ako gamit ang bahay ko bilang collateral. Ibinenta ko ang tanging engagement ring na ibinigay ng tatay niya bago siya umalis. At ibinenta ko pa ang makina ng pananahin ni nanay. "Anak," sabi ko kay Grace nung araw na dinala ko siya para mag-enroll, "hindi ako nakapagkolehiyo, pero ikaw ay magiging isang profesional. Magkakaroon ka ng degree. Magtatrabaho ka sa isang opisina na may aircon, at hindi mo na kailangang maglinis ng bahay ng ibang tao tulad ng nanay mo." Noong araw na iyon, umiyak ako sa tuwa habang pinapanood ang aking anak na pinipirmahan ang enrollment papers para sa kanyang business administration degree. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, patuloy akong nagtrabaho na parang baliw para mabayaran ang lahat ng kanyang gastos. Kailangan ni Grace ng pera para sa mga libro, para sa mga proyekto, para lumabas kasama ang mga kaibigan, para sa mga damit na angkop sa mga presentasyon.
Ibinigay ko sa kanya ang lahat, kahit na ang kapalit nito ay kumain ako ng monggo at tortilla sa loob ng isang buong linggo para makatipid. Noong siya'y nagtapos, iyon ang pinaka-proud na araw ng buhay ko. Ang makita ang aking anak na naglalakad sa entablado suot ang kanyang toga, marinig na tawagin ang pangalan niya, at ang palakpakan ng mga tao ay para bang lahat ng sakripisyo ko ay nagbunga. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya ako, umiiyak, at sinabing, "Ma, ito ay para sa iyo rin. Hindi ko ito mararating kung wala ka. Pangako ko sa iyo na ngayong professional na ako, hindi ka na muling maghihirap." Isang taon pagkatapos, nakilala ni Grace si Richard sa kanyang trabaho. Sa simula, sobrang saya ko dahil nakikita ko siyang napakasaya at in love. Mukhang mabait si Richard. Mayroon siyang matatag na trabaho bilang supervisor sa isang pabrika at mabuti ang trato niya sa anak ko. Noong opisyal niyang hiningi ang kamay niya, umiyak ako sa tuwa, iniisip na sa wakas ay magkakaroon na si Grace ng matatag na pamilya na hindi ko na ibigay sa kanya. Pero ang pag-oorganisa ng kasal ay isa na namang malaking sakripisyo sa pananalapi. Gusto ni Grace ng isang eleganteng selebrasyon tulad ng mga nasa magasin. Sabi niya, ang venue ay $8,000, ang bestida $2,000, ang musika $800, ang mga bulaklak $600. Sa kabuuan, gumastos ako ng $10,000 sa kasal na iyon. Pera na nakuha ko sa pamamagitan ng isa pang utang at pagbebenta ng huling natitirang mga alahas ko. Ang mga unang taon ng kanilang pagsasama ay maganda. Si Grace at Richard ay dumadalaw sa akin tuwing linggo. Magkakasama kaming naghahapunan at palagi niya akong tinutulungan sa mga gastusin sa bahay. "Ma, ngayong nagtatrabaho na ako, gusto kitang alagaan tulad ng pag-aalaga mo sa akin," sasabihin niya habang binibigyan ako ng pera para sa grocery. Sa wakas, naramdaman ko na nagbunga ang aking mga sakripisyo, na mayroon akong isang mapagpasalamat na anak na tunay na nagmamahal sa akin. Pero nagbago ang lahat 3 taon na ang nakalipas noong nawalan ng trabaho si Richard at nagsimula silang magkaroon ng mga problema sa pera. Nagsimula silang palaging humingi ng pera sa akin. At tulad ng dati, hindi ako makatanggi. Una, $1,000 para sa buwan ng gastusin, tapos $2,500 para sa down payment ng bagong kotse, tapos $3,000 para bayaran ang mga utang sa credit card. Nagsimulang magbago ang lahat ng paunti-unti pagkatapos kong ipahiram sa kanila ang $3,000 para sa kanilang mga utang. Sa simula, may mga maliliit na detalye na pinapangatwiranan ko sa aking isip. Iniisip na resulta lang iyon ng stress mula sa kanilang mga problema sa pananalapi. Pero ngayon, matapos marinig ang mensaheng iyon, naiintindihan ko na hindi iyon stress. Iyon ang simula ng isang kalkuladong plano para itulak ako palabas sa kanilang buhay. Ang unang senyales ay noong tumigil na silang dumalaw tuwing linggo. "Ma, sobrang abala kami sa bagong trabaho ni Richard," sasabihin ni Grace sa akin sa telepono. "Alam mo na, kailangan naming ipakita na responsable kami." Naintindihan ko, o akala ko naintindihan ko. Sa huli, natural lang naman para sa isang batang mag-asawa na mag-focus sa pag-asenso. Pero nagsimula na ang mga dahilan para hindi sagutin ang mga tawag ko. Tatawag ako sa umaga at sasabihin ni Grace, "Ma, nasa importanteng meeting ako. Tatawagan kita mamaya." Tatawag ako sa hapon, "Ay ma, nasa grocery ako, namimili para sa linggo." Sa gabi, "Ma, gabi na, naghahapunan kami, mag-usap na lang tayo bukas." Ang bukas na iyon ay hindi dumating. At kapag sa wakas ay nag-usap kami, ang pag-uusap ay halos hindi tumatagal ng 5 minuto. Sumunod ang mga masasakit na komento na nakabalat kayo bilang pag-aalala. "Ma," sabi ni Richard, napansin daw niyang sobrang makakalimutin ka na raw lately. Sabi niya sa akin isang araw sa isa sa aming mga bihirang pag-uusap sa telepono. "Sigurado ka bang kaya mong manirahan mag-isa sa malaking bahay na iyan? Sa edad mo, kahit ano pwedeng mangyari." Kinakabahan akong tumawa, iniisip na nag-e-exaggerate lang sila, pero naitanim na ang binhi ng pagdududa.
Isang hapon, nagpa siya akong bisitahin sila ng walang pasabi, dala ang pineapple dessert na paborito ni Richard. Noong kumatok ako sa pinto, narinig ko ang tawanan at mga boses sa loob, pero inabot sila ng halos 5 minuto bago buksan. "Ay ma, anong sorpresa?" sabi ni Grace na may pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nag-aayos lang kami ng mga papeles sa trabaho." Nasa loob ang pinsan niyang si Carol, ang nagtatrabaho sa county clerk's office na may isang tumpok ng mga dokumentong nakakalat sa mesa sa kusina. Noong nakita nila akong pumasok, mabilis na tinipon ni Carol ang lahat ng papel at isinilid sa isang folder. "Hello, Tita Margaret," bati niya sa akin na may pekeng ngiti na laging taglay niya. Tinatulungan ko lang si Grace sa ilang papeles ng health insurance ni Richard. Pero nasilayan ko ang pangalan ko sa isa sa mga dokumentong iyon bago ito itinago ni Carol. "Bakit kailangan niyo ng mga papeles na may pangalan ko?" Tanong ko na may tunay na pagtataka. Nagpalitan ng tingin sina Grace at Carol na hindi ko maintindihan noong panahong iyon. Pero ngayon ay lubos ko nang nauunawaan. "Para lang i-update ang mga benepisyaryo sa insurance, ma," sabi ni Grace sa akin. "Alam mo na, kung sakaling may mangyari sa amin, ikaw lang ang pamilya namin." Ang paliwanag na iyon ay nagpakalma sa akin noon, pero kalaunan ay napansin ko na tuwing binabanggit ko ang tungkol doon, mabilis na iniiba ni Grace ang usapan. "Ma, bakit hindi mo ako kwentuhan tungkol sa hardin?" sasabihin niya. "Ay ma, napanood mo ba yung bagong palabas sa Channel 5? Doon nagsimula ang sinasadyang pagkalimot. Iniimbita nila ako para mananghalian at pagdating ko sa restaurant wala sila." "Ay ma, nakalimutan naming sabihin na kinailangan naming i-cancel," sasabihin nila mamaya. "Nagkaroon ng emergency sa trabaho si Richard." 3 beses itong nangyari sa loob ng 2 buwan. Sa ika-4 na pagkakataon, naiwan akong nakaupo mag-isa sa restaurant na iyon sa loob ng 1 oras, pakiramdam ko ay isa akong tanga. Habang ang ibang pamilya sa paligid ko ay masayang kumakain ng magkakasama. Nagsimula rin nila akong hindi isama sa mga mahahalagang okasyon sa pamilya. Nalaman ko lang nang hindi sinasadya habang kausap ang kapitbahay kong si Miss Rose na nagkaroon sila ng barbecue para ipagdiwang ang kaarawan ni Richard. "Nagtataka ako bakit wala ka doon, Margaret," sabi ni Miss Rose sa akin. "Nakita ko silang bumibili ng karne para sa mga 20 tao sa supermarket." Noong tinanong ko si Grace kung bakit hindi ako inimbita, sabi niya, "Ay ma, sobrang impormal lang na bagay. Ayaw ka naming abalahin." Pero ang huling patak na nagpaapaw sa baso ay noong nagpa siya silang lumipat pansamantala sa bahay ko. "Ma, pipinturahan nila ang apartment namin at kailangan naming manatili sa iyo ng mga 1 buwan," sabi ni Grace sa akin. "Saka, sa ganitong paraan, mas marami tayong oras na magkasama. Hindi ba perpekto?" Masaya ako na muli silang mapapalapit. Akala ko, sa wakas ay maibabalik namin ang pagiging malapit na nawala sa amin. Gayunpaman, mula pa lang sa unang araw na dumating sila, naging iba ang mga bagay-bagay sa sarili kong bahay. Nagsimulang magreklamo si Richard tungkol sa lahat, na ang TV ko ay masyadong luma, na ang internet ay masyadong mabagal, na ang shower ay walang sapat na pressure ng tubig. "Tita, kailangan ng maraming kumpunin ng bahay na ito," sasabihin niya. "Sa edad ninyo, ang pagpapanatili ng ganito kalaking ari-arian ay siguradong napakahirap." Nagsimula namang ayusin ni Grace ang mga gamit ko nang hindi nagtatanong. "Ma, masyado nang luma ang mga plato na ito. Papalitan ko na ng bago," sasabihin niya. "At itong mga damit mo sa aparador ay sobrang luma na. Dapat i-donate na lang natin." Unti-unti, ang bahay ko ay hindi na parang bahay ko, para akong isang bisita sa sarili kong tahanan. Tapos nagsimula ang mga pabulong na usapan na hihinto kapag pumasok ako sa kwarto. Makikita ko silang nag-uusap sa kusina at kapag lumitaw ako, bigla nilang babaguhin ang usapan sa isang bagay na walang kabuluhan tulad ng panahon o mga balita. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" Tatanungin ko sila. "Wala namang importante, ma," sasagot si Grace. "Tungkol lang sa mga gastusin sa bahay." Isang gabi, narinig kong nakikipag-usap si Richard sa telepono sa patio. "Oo, nandito na kami. Hindi, wala siyang hinala.
Sabi ni Carol, pwede na niyang ihanda lahat ng papeles sa loob ng 2 linggo pa. Noong lumabas ako para tanungin kung sino ang kausap niya, sabi niya ay ang boss niya tungkol sa isang proyekto sa trabaho. Nagsimula rin nilang kontrolin ang aking pananalapi ng patago. Ma, hayaan mo akong tulungan ka sa mga bayarin sa kuryente at tubig, sasabihin ni Grace. Masyado ka ng matanda para mag-alala sa mga bagay na ito. Sa simula, akala ko ay isang mabuting gawa, pero napansin ko na tinitingnan niya ang lahat ng aking bank statements. Ma, bakit kailangan mo ng ganito kalaking cash? Tatanungin niya ako kapag nakita niyang nag-withdraw ako ng $200 para sa aking personal na gastusin. Ang pinakamasakit ay ang makita kung paano nila ako pinag-uusapan kapag akala nila ay hindi ko naririnig. Isang hapon, nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin nang marinig kong sinabi ni Richard sa isang tao sa telepono, ang biyenan ko ay pahirap ng pahirap pakisamahan. Nagiging sobrang matigas ang ulo niya habang tumatanda. Tumawa si Grace sa background at idinagdag, totoo. Nitong mga nakaraang araw, nakakalimutan niya ang mga bagay-bagay at nagiging napakahirap pakisamahan kapag sinusubukan namin siyang tulungan. Pero ang talagang nagpamulat sa akin ay noong nagsimula silang magkomento tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan sa harap ng ibang tao. Dumalaw ang matagal ko ng kaibigan, si Miss Leticia, at sinabi sa kanya ni Grace, ay Leticia, ang nanay ko ay sobrang nalilito na nitong mga nakaraang araw. Kahapon gusto niyang maglakad-lakad ng 10:00 ng gabi dahil akala niya umaga na. Iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Pero nakita ko kung paano ako tiningnan ni Leticia na may awa at pag-aalala. Ay Margaret, mabuti na lang at nariyan si Grace para alagaan ka, sabi niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding galit. Pero kasabay nito ay isang napakalaking kalungkutan nang mapagtanto kong ang sarili kong anak ay gumagawa ng isang maling kwento tungkol sa aking estado ng pag-iisip. Nagsimulang dumating ang mga kakaibang bisita sa bahay ko, mga doktor na di umano'y naroon para tingnan ang aking presyo ng dugo, mga social worker na gustong suriin ang aking kalagayan sa pamumuhay, at kahit isang lalaki na nagpakilala bilang isang geriatric care specialist. Lahat sila ay dumarating kapag itinakda ni Grace, pero hindi nila ako kailanman tinanong kung gusto ko ba ang mga pagbisitang iyon. Sa isa sa mga pagsusuring iyon, narinig kong nag-uusap ang doktor at si Grace sa sala. Ginang, mukhang maayos naman ang pisikal na kalagayan ng nanay ninyo, pero ilalagay ko sa report na nagpapakita siya ng mga senyales ng bahagyang pagkalito dahil sa edad. Nakikinig ako mula sa kusina, ganap na malinaw ang isip at may kamalayan, habang ang lalaking ito ay nagsusulat ng mga kasinungalingan tungkol sa aking estado ng pag-iisip. Naging hindi na matiis ang tensyon sa bahay. Araw-araw, mas nararamdaman ko ang pressure, ang pagkontrol sa aking buhay, ang mga masasakit na komento na nakabalat kayo bilang pag-aalaga. Ma, hindi ka na dapat magmaneho, sabi sa akin ni Richard isang araw. Sa edad mo, masyadong mapanganib. Ma, mas mabuti kung hindi ka na mamimili mag-isa, dagdag ni Grace. Kami na ang gagawa niyan para sa iyo. Unti-unti, inaalis nila ang aking kalayaan, ang aking autonomiya, ang aking dignidad. At ang pinakamasakit ay ginagawa nila ito na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sinasabi sa akin na lahat ay para sa aking kabutihan, na mahal nila ako at gusto lang nila akong alagaan. Ang sandaling nagpabago sa lahat ay dumating noong Martes ng hapon na iyon nang gumuho ang aking mundo dahil sa isang simpleng teknolohikal na pagkakamali na nagbunyag ng pinakamalupit na katotohanan na naranasan ko sa aking 66 na taon. Ang araw na iyon ay partikular na mahirap. Maagang umalis sina Grace at Richard, sinasabing may aayusin silang mga bagay sa trabaho, pero alam kong may mali. Nakita ko silang nagbubulungan buong umaga at nang tanungin ko kung ano ang nangyayari, sumagot sila ng mga pekeng ngiti na natutunan ko ng kilalanin. Wala ito ma, sasabihin ni Grace. Mga boring na bagay lang tungkol sa trabaho ni Richard. Naiwan akong mag-isa sa bahay, nararamdaman ang bigat sa aking dibdib na lumalaki sa mga nakaraang linggo.
Ang bahay na dati kong kanlungan ay parang isang bilangguan na ngayon. Nagbago ang lahat mula noong pansamantala silang nanirahan dito. Ang aking mga gawain, ang aking mga espasyo, kahit ang aking paraan ng pamumuhay ay nabago para matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kanilang mga lihim na plano. Bandang 3:00 ng hapon, gumagawa ako ng chamomile tea para pakalmahin ang aking nerbiyos nang marinig ko ang tunog ng notification sa aking telepono. Isang voice message mula kay Grace. Sa simula, akala ko ay ipinapaalam niya na mahuhuli sila o marahil ay hinihiling na maghanda ako ng isang espesyal na bagay para sa hapunan. Napaka-inosente ko pala na isiping itinuturing pa rin akong mahalaga ng aking anak para sabihin sa akin ang kanyang mga plano. Pinindot ko ang play button nang hindi inaasahan na sa susunod na 3 minuto, ang buong buhay ko ay dudurugin. Ricardo, hindi ko na kaya na nandito pa sa bahay si Mama. Nagsimula ang boses ni Grace na may tono ng pagkayamot na hindi niya kailanman ginamit sa akin ng personal. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mga salitang iyon na sinabi ng may ganoong paghamak ay parang matatalim na punyal na tumutusok sa aking kaluluwa. Hindi ito ang matamis na anak na yayakap sa akin at magsasabing, "Mahal kita, Ma," tuwing aalis siya. Sobrang pabigat niya, Ricardo. Nakikialam siya sa lahat ng ginagawa natin. Laging nagtatanong, laging nandyan. At saka, ang laki na ng ginagastos natin sa kanya. Naghahanap ako ng mga murang lugar. May nakita ako sa labas ng syudad na $800 lang kada buwan. Sa matitipid natin, pwede na nating iparemodel ang kusinang gusto natin at makabili pa ng bagong furniture para sa sala. Bawat salita ay parang isang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak, ang batang pinag-alayan ko ng buong buhay ko, ay pinag-uusapan ako na parang isa akong lumang kasangkapan na kailangang itapon. Ang $800 na halaga ng home ay eksakto ang ibinibigay ko sa kanila buwan-buwan para sa kanilang personal na gastusin, pera na galing sa aking pensyon at maliliit na ipon. Pero nagpatuloy ang audio at ang sumunod ang tuluyang sumira sa akin. Saka, nasuri ko na ang lahat ng papeles ng bahay, nakapangalan sa kanya, pero ipinaliwanag na ni Carol kung paano natin ito maililipat sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Aabuti ng mga $500 sa mga suhol at bayarin, pero sulit. May karanasan na ang pinsan ko sa mga ganitong uri ng areglo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang mga kaswal na pagbisita ni Carol na may mga folder na puno ng dokumento, ang mga pag-uusap na humihinto kapag lumitaw ako, ang mga espesyalista na dumating para suriin ang aking bahay at ang aking estado ng pag-iisip. Lahat iyon ay bahagi ng isang maingat na planong ideklara akong walang kakayahan at nakawin ang aking ari-arian. Ang bahay ko, ang bahay na itinayo ko bawat ladrilyo, nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw sa loob ng 30 taon, ang bahay kung saan ko pinalaki si Grace, kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang mga kaarawan, kung saan umiyak ako nang magtapos siya sa kolehiyo, kung saan nangarap ako na isang araw ay maglalaro ang aking mga apo. Ang bahay na iyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang $485,000 at kumakatawan sa lahat ng aking ari-arian, lahat ng aking hinaharap, lahat ng aking seguridad. Nakausap ko na ang direktor ng St. Francis Home. Nagpatuloy ang boses ni Grace na may lamig na nagpayelo sa aking mga buto. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na ang nanay ko ay may early-stage dementia at mapanganib para sa kanya na manirahang mag-isa. Napakaunawain niya. Sabi niya, madalas silang makakita ng mga ganitong kaso. Napirmahan ko na ang lahat ng preliminary admission papers. Nanginig ang aking mga binti, kaya kinailangan kong umupo sa sahig ng kusina. Ang sarili kong anak ay nagsinungaling sa isang estranghero tungkol sa aking estado ng pag-iisip. Pumirma siya ng mga papel para ipasok ako sa institusyon nang walang pahintulot ko, at ginagawa niya ito nang may parehong kadalian ng isang taong nagpaplano ng bakasyon. Perpekto ang plano, mahal, nagpatuloy siya, kausap si Richard. Sa susunod na Martes, sasabihin natin sa kanya na mayroon siyang routine medical appointment.
Dadalhin natin siya sa home, i-check in, at kapag nalaman niya kung ano ang nangyari, nasa loob na siya at tayo na ang may legal guardianship. Sabi ni Carol, sa mga medical report na nakuha natin na nagsasabing mayroon siyang pagkalito sa isip, magiging napakadaling patunayan na hindi na niya kayang gumawa ng sariling desisyon. Ang mga peking medical report na iyon na gawa-gawa nila sa tulong ng mga corrupt na doktor, ang mga pagsusuring iyon na pinayagan ko sa pag-aakalang para sa aking kalusugan. Lahat pala ay isang palabas para makabuo ng isang file na magbibigay katwiran sa pag-alis ng aking kalayaan at mga karapatan. Maririnig si Richard sa background na tumatawa at nagdaragdag ng mga komento na hindi ko maintindihan ng malinaw, pero ang kanyang tono ng pagsang-ayon ay malinaw. Ang lalaking tinanggap ko sa aking pamilya, na tinulungan ko sa pananalapi, na itinuring kong parang anak, ay aktibong nakikilahok sa plano na sirain ang aking buhay. Ang pinakamaganda sa lahat, nagpatuloy si Grace na may tawang dumurog sa aking puso, ay hindi niya kailanman ito mahahalata. Akala niya, tayo ang perpektong mga anak na sumasamba sa kanya. Nagsasabi pa rin siya ng, "Salamat sa pag-aalaga sa akin, anak," kapag dinadalhan ko siya ng almusal sa kama. Kung alam lang niya na binibigyan ko siya ng almusal na iyon para mapanatili siyang kalmado habang inihahanda ko ang kanyang libing habang buhay pa. Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko na hindi na maaayos. Hindi lang ito ang pagtataksil, hindi lang ang sakit na matuklasan na kinamumuhian ako ng aking anak. Ito ang kahihiyan na mapagtanto na habang binabasbasan ko siya gabi-gabi sa aking mga panalangin, nagpapasalamat sa Diyos na binigyan ako ng isang napakabuting anak, siya naman ay kinakalkula kung ilang araw na lang ang natitira bago niya ako maialis. Sa 485,000 dolyar na halaga ng bahay, mababayaran natin lahat ng utang natin sa credit card, ang utang sa kotse, at may matitira pa para magbakasyon sa Europa tulad ng laging nating gusto, patuloy ni Grace. At ang pinakamaganda, hindi na natin kailangang magpanggap na mahal natin siya. Wala nang mga linggo na magpapanggap tayong gusto natin ang kanyang nakakasuka na pagkain. Wala nang pakikinig sa kanyang paulit-ulit na mga kwento noong bata pa siya. Bawat salita ay isa pang saksak. Ang aking pagkain na inihahanda ko ng may labis na pagmamahal tuwing linggo, umaasang dadalaw sila. Ang aking mga kwento na ikinukwento ko dahil gusto kong ibahagi sa kanila ang magagandang alaala ng aking kabataan at turuan sila tungkol sa aming pamilya. Lahat ng akala ko ay pagmamahal at koneksyon ay para sa kanila isang abala na kailangan nilang tiisin. Sa loob ng isang buwan, nasa home na si Mama at pag-aari na natin ang lahat, pagtatapos ni Grace. Sa wakas, makakapamuhay na tayo ng payapa na walang matandang masungit na kumokontrol sa atin. Saka, ang life insurance niya ay nakapangalan sa atin, kaya kung may mangyari sa kanya sa home, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi rin naman masama. Ang mga huling salitang iyon ay nagpayelo sa aking dugo. Hindi lang nila gustong nakawin ang aking bahay at kalayaan, kundi malamig din nilang kinakalkula na ang aking pagkamatay ay magiging maginhawa rin para sa kanila. Ginawa nilang isang puhunan ang kanilang sariling ina, umaasang makikinabang sa aking buhay at sa aking kamatayan. Nagtapos ang mensahe sa tawanan at mga komento tungkol sa kung aling restaurant ang pipiliin para sa hapunan ng gabing iyon. Na para bang nagplano lang sila ng isang bakasyon sa halip na ang ganap na pagkawasak ng buhay ng babaeng nagmahal sa kanila ng higit sa lahat sa mundo. Nanatili akong nakaupo sa sahig ng kusina nang hindi ko alam kung gaano katagal, hawak pa rin ang telepono, paulit-ulit na pinapatugtog ang mensahe, umaasang nagkamali ako ng dinig, umaasang ito'y isang bangungot na magigisingan ko. Pero sa bawat pakikinig ko, ang katotohanan ay lalong nagiging masakit, mas tiyak. Nang gabing iyon, hindi ako kumain, hindi ako nakatulog. Wala akong magawa kundi maglakad-lakad sa aking bahay, tinitingnan ang bawat bagay, bawat litrato, bawat alaala na aking binuo, iniisip na isang araw ay maipapamana ko ito ng may pagmamahal sa aking anak. Ngayon,
Alam ko na lahat ng iyon ay mananakaw, ibebenta, o itatapon sa basura ng walang anumang respeto sa mga alaalang kinakatawan nito. Pero habang naglalakad ako sa aking bahay sa dilim ng madaling araw na iyon, may nagsimulang magbago sa loob ko. Ang kalungkutan at sakit ay nagsimulang mag-transform sa isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Puro at malamig na determinasyon. Akala ng anak ko ay isa akong inosenteng matanda na madaling manipulahin. Pero lubos niyang minaliit ang babaeng nagpalaki sa kanya. Sa madaling araw, bumangon ako na may kalinawan ng isip na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Isinuot ko ang pinaka-elegante kong pulang-pula na suit, ang inilalaan ko para sa mga espesyal na okasyon. Kinuha ko ang aking bag na may lahat ng mahahalagang dokumento at umalis ng bahay bago magising sina Grace at Richard. Mayroon akong plano at wala silang kaalam-alam sa kung ano ang darating. Kinaumagahan, gumising ako eksaktong 5:00 na para bang alam ng katawan ko na ito ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Buong gabi, pinlano ko ang bawat galaw, bawat salita, bawat detalye ng gagawin ko. Hindi na ako ang inosenteng Margaret na hinayaan ng sariling anak na manipulahin siya sa loob ng maraming buwan. Ngayon, ipapakita ko kay Grace na lubos niyang minaliit ang babaeng nagpalaki sa kanya. Isinuot ko ang aking pulang-pula na pantsuit, ang parehong isinuot ko sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Maingat akong nag-makeup, inayos ang aking buhok ng elegante at isinuot ang mga perlas na hikaw na iniwan sa akin ng nanay ko. Gusto kong magmukhang malakas at marangal na babae, hindi ang biktima na akala nila. Bago ako umalis, sumulat ako ng isang note at iniwan ito sa mesa sa kusina. Maagang umalis para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Babalik sa hapon. Nagmamahal, Mama. Hindi ko na sila binigyan ng karagdagang detalye dahil hindi nila ito karapat-dapat. Sa loob ng maraming buwan, gumawa sila ng mga desisyon tungkol sa aking buhay nang hindi ako kinokonsulta. Ngayon, ako naman ang kikilos ng hindi nagbibigay ng paliwanag. Ang una kong hinto ay sa bangko. Dumating ako eksakto nang magbukas sila ng 8:00 ng umaga. "Magandang umaga, Miss Baker," sabi ni Nora, ang manager na kilala na ako sa loob ng 15 taon. "Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo ngayon?" "Nora, kailangan kong suriin ang lahat ng transaksyon sa aking account sa nakalipas na 6 na buwan at gusto kong palitan ang lahat ng aking mga benepisyaryo," sabi ko sa kanya nang may katatagan na ikinagulat niya. "Kailangan ko ring ipaliwanag mo sa akin kung may sino mang sumubok na kumuha ng impormasyon tungkol sa aking mga account nang walang pahintulot ko." Kumunot ang noo ni Nora habang sinusuri ang aking file sa computer. "Miss Baker, meron akong ilang mga inquiry tungkol sa inyong account na nakarehistro dito na ginawa ng inyong anak na si Grace. Nagpakita siya ng isang sulat na pirmado ninyo na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang inyong bank statements para tulungan kayo sa inyong pananalapi." Kumulo ang aking dugo. "Nora, hindi ko kailanman pinirmahan ang sulat na iyon. Pwede mo bang ipakita sa akin ang dokumentong iyon?" Nang makita ko ang di umano'y pahintulot, agad kong nakilala na pineke ang pirma. Katulad ito ng sa akin, pero hindi ko kailanman isinulat ang pangalan ko nang may ganoong pagkahilig. "Ito ay isang pamemeke," sabi ko sa kanya. Ipinapakita ang aking ID para maikumpara niya ang mga pirma. "Ang anak ko ay iligal na kumukuha ng impormasyon sa aking bangko. Kailangan mong kansilahin agad ang anumang pahintulot na mayroon siya at maglagay ng security alert sa aking account." Namutla si Nora nang mapagtanto ang kaseryosohan ng sitwasyon. "Miss Baker, napakaseryoso nito. Agad naming kakansilahin ang lahat ng hindi autorisadong access at inirerekomenda ko na mag-file kayo ng fraud report." "Iyan mismo ang gagawin ko," sagot ko. "Pero una, kailangan kong protektahan ang aking mga ari-arian. Gusto kong ilipat ang lahat ng aking pondo sa isang bagong account na ako lang ang makakapamahala at gusto kong palitan ang benepisyaryo ng aking life insurance." Sa sumunod na oras, tinulungan ako ni Nora na isecure ang lahat ng aking pananalapi. Inilipat ko ang aking 8,700 at $50 na ipon sa isang ganap na bagong account.
Pinalitan ko ang lahat ng password at pinangalanan ng isang charitable foundation para sa mga abandonadong matatanda bilang benepisyaryo ng aking life insurance. Hindi na makikita ni Grace ni isang sentimo ng aking pera. Ang ikalawa kong hinto ay sa county clerk's office kung saan nagtatrabaho si Carol, ang kasabwat na pinsan ni Grace. Dumating ako nang walang pasabi na may maliit na recorder na nakatago sa aking pitaka. "Magandang umaga, Carol," sabi ko na may matamis na ngiti. Pumunta ako para tingnan ang status ng aking ari-arian. Sinabi sa akin ng anak ko na tinutulungan mo raw siya sa ilang papeles. Agad na kinabahan si Carol. "Ay, Tita Margaret, anong ginagawa ninyo dito? Hindi sinabi sa akin ni Grace na darating kayo." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang isara agad ang ilang dokumento na nasa kanyang mesa. "Huwag kang mag-alala, Carol," sabi ko, pinapanatili ang aking kaswal na tono. "Gusto ko lang maintindihan ng mas mabuti itong mga papeles ng insurance na ginagawa ng anak ko. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano-anong dokumento ang kailangan ninyo na may pangalan ko?" Nagsimulang pagpawisan si Carol. Tita, mga routine updates lang po ito para sa registry." Nabasag ang kanyang boses nang mapagtanto niyang mas marami akong alam kaysa sa ipinapakita ko. "Carol," sabi ko habang nakasandal, "alam ko kung ano mismo ang pinaplano ninyo ng anak ko. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng dokumento. Alam ko ang tungkol sa plano na kunin ang bahay ko. At alam kong tinutulungan mo siyang mameke ng mga papeles gamit ang posisyon mo dito." Ipinakita ko sa kanya ang aking telepono na may audio na na-record ko kahapon. May pruweba ako ng lahat. Napaupo si Carol sa kanyang upuan. "Tita Margaret, hindi ko gustong gawin, pero sinabi ni Grace na hindi mo na raw kayang alagaan ang sarili mo, na para raw sa ikabubuti mo." "Para sa pera, Carol. Huwag kang magkunwari na para sa ikabubuti ko," sabi ko sa kanya nang may diin. "Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Tutulungan mo akong baliktarin lahat ng ginawa mo o didiretso ako sa boss mo at ipapakita sa kanila ang ebidensya na nameke ka ng mga opisyal na dokumento." Nagsimulang umiyak si Carol. "Pakiusap, tita, hindi ko kayang mawalan ng trabaho. May 3 akong anak na binubuhay." Sa gitna ng pag-iyak, ipinaliwanag niya sa akin ang buong proseso. Kung paano nila pineke ang aking pirma sa ilang dokumento, kung paano sila gumawa ng mga pekeng medical report, at kung paano nila planong gamitin lahat iyon para ideklara akong walang kakayahan at ilipat ang aking ari-arian. "Sige, Carol," sabi ko matapos siyang umamin sa lahat. "Tutulungan mo akong ayusin ito at pagkatapos ay maghahanap ka ng ibang trabaho. Pero kung tutulungan mo ako ngayon, hindi kita kakasuhan ng kriminal." Sa sumunod na 2 oras, tinulungan ako ni Carol na ipawalang bisa ang lahat ng peking dokumento na kanilang ginawa. Binigyan din niya ako ng mga kopya ng lahat bilang ebidensya, kasama na ang mga peking medical report at ang mga dokumento sa paglilipat ng ari-arian na kanilang inihanda. Ang ikatlo kong hinto ay kay Attorney Harrison Ford, ang pinakarespetadong abogado sa syudad. "Attorney Ford," sabi ko, ipinapakita sa kanya ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. "Kailangan ko ng tulong ninyo para pigilan ang isang panloloko at protektahan ang aking mga karapatan." Sinuri ni Attorney Ford ang lahat ng dokumento ng may professional na atensyon. "Miss Baker, ito ay isang napakaseryosong kaso ng panloloko sa pamilya. Mayroon tayong higit pa sa sapat na ebidensya para magsampa ng mga kasong kriminal. Pero sabihin ninyo, ano po ba mismo ang gusto ninyong makamit?" "Gusto ko ng hustisya, attorney," sagot ko. "Pero higit sa lahat, gusto kong matutunan ng anak ko na ang mga kilos ay may mga kahihinatnan. Sa loob ng 66 na taon, sobrang bait ko, sobrang mapagbigay, sobrang maunawain. Panahon na para may magtanggol sa akin kahit na ako pa mismo ang gumawa nito." Napangiti ang abogado ng may paghanga. "Miss Baker, maghahanda tayo ng isang legal na estratehiya na magpoprotekta sa lahat ng inyong karapatan at magpapadala ng isang napakalinaw na mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtatangkang manloko ng isang senior citizen." Sa sumunod na mga oras, naghanda kami ng isang civil lawsuit para sa panloloko, pamemeke ng dokumento at pagtatangkang iligal na pag-aari. Naghanda rin kami ng isang criminal complaint laban kina Grace, Richard at Carol.
Ipinaliwanag ng abogado na meron akong matibay na kaso at malamang na mabawi ko ang lahat ng pinsalang idinulot. Pagdating ng hapon, bumalik ako sa bahay na may ibang pakiramdam. Hindi na ako ang biktima na umalis kaninang umaga. Isa na akong babaeng may ganap na kontrol sa kanyang buhay at handang harapin ang mga kahihinatnan ng mga taon ng pagpayag na abusuhin ng iba ang kanyang kabaitan. Pagdating ko, sina Grace at Richard ay nasa sala at nanonood ng telebisyon, umaarte na parang walang nangyari. "Hi ma," sabi ni Grace na may peking ngiti na natutunan ko ng kilalanin. "Kamusta ang mga lakad mo?" "Napakabuti anak," sagot ko ng mahinahon. Inasikaso ko mismo ang kailangan kong asikasuhin. Umupo ako sa paborito kong upuan at tiningnan sila ng mataman. "Nga pala, may mga darating na bisita tayo bukas. Sana nandito kayo para tanggapin sila." "Anong mga tao, ma?" tanong ni Richard na may pagtataka. "Ay, makikita ninyo," sabi ko sa kanila na may misteryosong ngiti. Sila ang mga taong tutulong sa atin na linawin ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa kinabukasan ng ating pamilya. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan. Alam ko mismo kung ano ang mangyayari kinabukasan, pero wala silang kaalam-alam sa bagyong darating. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog ako ng mahimbing na may kapayapaan ng isip na ang hustisya ay paparating na. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng umaga, tumunog ang doorbell. "Ako na," sabi ko, mabilis na tumayo bago pa makagalaw sina Grace o Richard. Nasa pinto si Attorney Harrison Ford, 2 pulis, at isang notaryo publiko. "Magandang umaga, Miss Baker," sabi ng abogado. "Nandito kami para isakatuparan ang mga utos na pinag-usapan natin kahapon." Tumayo sina Grace at Richard mula sa sofa na may hitsura ng lubos na pagkalito. "Ma, anong nangyayari?" tanong ni Grace. "Sino ang mga taong ito?" "Umupo kayo," sabi ko sa kanila na may awtoridad na hindi pa nila narinig sa aking boses. "Oras na para malaman ninyo ang katotohanan." Tumikhim si Attorney Ford at nagsimulang magsalita. "Mrs. Grace at Mr. Richard, narito ako sa ngalan ni Miss Margaret para ipaalam sa inyo na natuklasan namin ang hindi maikakailang ebidensya ng panloloko, pamemeke ng mga dokumento at pagsasabwatan para sa iligal na pag-aari laban sa kanya." Naging puting-puti ang mga mukha ni na Grace at Richard. "Ano ang sinasabi ninyo?" Nauutal na sabi ni Grace. "Hindi namin kailanman gagawin ang ganoong bagay." "Grace," sabi ko, inilalabas ang aking telepono, "gusto mo bang iparinig ko sa lahat ang voice message na hindi mo sinasadyang naipadala sa akin kahapon?" Sa sandaling iyon, nakita kong nawala lahat ng dugo sa mukha ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng purong takot nang mapagtanto niyang ang kanyang perpektong plano ay natuklasan dahil sa sarili niyang kapabayaan. Ang sandali ng katotohanan ay dumating na at wala nang atrasan. Ang katahimikan sa aking sala ay nakakabingi. Sina Grace at Richard ay natigilan, nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Sa loob ng lahat ng buwang ito, naniwala silang may ganap silang kontrol sa sitwasyon, na ako ay isang walang magawang matanda na kaya nilang manipulahin. Ngayon, napagtanto nila na lubos nilang minaliit ang babaeng nagpalaki sa kanila. "Attorney Ford," sabi ko, "pinapanatili ang aking boses na matatag at mahinahon. Maaari na po kayong magpatuloy sa paglalahad ng ebidensya." Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. "Mrs. Grace at Mr. Richard, nasa aming pag-iingat ang hindi maikakailang ebidensya ng mga krimen na inyong ginawa laban kay Miss Margaret." Inilagay niya ang mga unang dokumento sa coffee table. "Simulan natin sa mga pamemeke." Ipinakita niya kay Grace ang dokumentong pinirmahan niya sa bangko na nagpapahintulot sa sarili niyang i-access ang aking mga account. "Ito ang kanyang tunay na pirma," sabi niya. "Itinuturo ang aking ID. At ito ang pinekeng pirma na ipinresinta ninyo sa bangko. Ang mga pagkakaiba ay halata kapag pinagtabi." "Ako, hindi ko alam ang sinasabi ninyo," nauutal na sabi ni Grace, pero nanginginig ang kanyang boses na halatang nagsisinungaling siya. Pinakiusapan ako ni Mama na tulungan siya sa kanyang mga account dahil nakakalimutan na niyang magbayad ng mga bill.
Grace, sabi ko nang may kalmadong ikinagulat ko pa. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Wala nang takas ngayon. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang play button. Ang boses ng sarili kong anak ang pumuno sa silid. Ricardo, hindi ko na kaya na nandito pa sa bahay si Mama. Sobrang pabigat niya. Nakikialam siya sa lahat ng ginagawa natin. Pinanood ko ang mukha ni Grace na tuluyang gumuho habang nakikinig sa sarili niyang mga salita. Sinubukan ni Richard na panatilihin ang kanyang composure, pero halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pareho silang hindi napansin na ang mensahe ay napadala sa aking telepono nang hindi sinasadya. Naghahanap na ako ng mga murang lugar. May nakita ako, $800 lang kada buwan. Patayin mo yan! Sigaw ni Grace, sinusugod ang aking telepono. Pero agad siyang pinigilan ng isa sa mga opisyal. Pribado yan, wala kang karapatang makinig sa mga usapan ko. Relax ka lang anak, sabi ko sa kanya na may malamig na ngiti. Nagsisimula pa lang ito, umupo ka at pakinggan ang lahat ng pinlano mo para sa nanay mo. Nagpatuloy ang pag-play ng audio. Ipinaliwanag na ni Carol kung paano natin maililipat ang bahay sa pangalan natin nang hindi niya namamalayan. Aabutin ng mga $500 sa mga suhol at bayarin, pero sulit. Biglang tumayo si Richard. Ito ay isang setup, sabi niya, itinuturo ang abogado. Minamanipula ninyo siya para akusahan kami ng mga bagay na hindi namin ginawa. Ngumiti ng professional si Attorney Ford. Mr. Richard, hindi pa nga po tayo dumarating sa pinaka-interesanting bahagi. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang kumpleto at pirmadong pag-amin ni Carol Rodriguez, pinsan ni Mrs. Grace, na nagtatrabaho sa County Clerk's Office. Nagtagpo ang aming mga mata ni Grace at nakita kong napagtanto niyang ipinagkanulo siya ni Carol. Sa pag-amin na ito, nagpatuloy ang abogado, detalyadong isinalaysay ni Carol kung paano ninyo siya pinilit na mameke ng mga opisyal na dokumento, kung paano kayo gumawa ng mga peking medical report, at kung paano ninyo planong gamitin ang mga dokumentong ito para ideklara siyang mentally incompetent. Sinungaling si Carol! Desperadong sigaw ni Grace. Gawa-gawa niya lang lahat yan para iligtas ang sarili niya. Talaga ba, anak? Tanong ko, inilalabas ang aking maliit na recorder. Dahil na-record ko rin ang buong pag-uusap namin ni Carol kahapon sa kanyang opisina. Pinindot ko ang play button at ang boses ni Carol na umaamin sa lahat habang umiiyak ang pumuno sa silid. Sinabi sa akin ni Grace na hindi mo na raw kayang alagaan ang sarili mo. Tinuruan niya ako kung paano ipeke ang pirma mo. Nangako siyang babayaran niya ako ng $2,000 kapag nakuha na niya ang bahay. Napasubsob si Richard sa sofa na nakahawak sa kanyang ulo. Isang bangungot ito, bulong niya, nawala sa kontrol ang lahat. Hindi, Richard, sabi ko ng may diin. Ito ay hustisya. Ang bangungot ay ang manirahan sa sarili kong bahay na parang isang bilanggo na naririnig kayong pinag-uusapan ako na parang isang pabigat na pinapanood kayong magplano na nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay. Nagpatuloy si Attorney Ford sa paglalahad ng ebidensya. Mayroon din kaming mga peking medical report na ipinagawa ninyo. Ipinakita niya ang mga dokumento kung saan isinulat ng mga corrupt na doktor na mayroon akong senile dementia at walang kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Si Miss Margaret ay voluntaryong sumailalim sa isang buong psychological evaluation kahapon na isinagawa ni Dr. Raymond Morales, isang geriatric specialist sa General Hospital. Inilabas niya ang opisyal na ulat. Ang mga resulta ay nagpapakita na si Miss Margaret ay nasa perpektong kondisyon ng pag-iisip na may kalinawan at kakayahang mga tuwiran na mas mataas sa karaniwan para sa kanyang edad. Pinapatunayan nito na lahat ng naunang ulat ay gawa-gawa lamang. Nagsimulang umiyak si Grace pero hindi ito luha ng pagsisisi kundi ng desperasyon sa pagkakita na ang kanyang plano ay ganap na nawasak. Ma, pakiusap! Pakiusap niya sa akin. Gusto ka lang naming alagaan. Akala namin mas mabuti para sa iyo na nasa isang lugar ka kung saan ka aasikasuhin ng propesyonal. Alagaan ako? Tanong ko na may mapait na tawa. Sa pagnanakaw ng bahay ko, pagsisinungaling tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan, pagpaplanong ipasok ako sa institusyon laban sa aking kalooban. Tumayo ako at lumapit sa kanya.
Anak, sa mensaheng iyon, sinabi mo rin na umaasa kang mamamatay na ako agad para makuha mo ang aking life insurance. Hindi ko sinabi yan, sigaw ni Grace. Pinatugtog ko muli ang particular na bahagi ng audio. Saka ang life insurance niya ay nakapangalan sa atin, kaya kung may mangyari sa kanya sa home, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi rin naman masama. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Maging ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin ng pagkasuklam nang marinig ang isang anak na pinag-uusapan ang pagkamatay ng kanyang ina bilang isang oportunidad sa pananalapi. Pero mayroon pa, sabi ng abogado, kumukuha ng isa pang folder. Natuklasan din namin na sa nakalipas na 6 na buwan, si Mrs. Grace ay nag-withdraw ng pera mula sa mga account ng kanyang ina nang walang pahintulot gamit ang impormasyong nakuha sa panloloko. Ipinakita niya ang mga bank statement kung saan makikita ang mga withdrawal mula $500 hanggang $1,500, lahat ginawa ni Grace. Sa kabuuan, ninakaw nila ang $8,700 at $50 mula sa mga account ni Miss Margaret. Ang perang iyon ay para sa mga gastusin sa bahay, protesta ni Richard. Nagbabayad kami para sa pagkain at mga utility. Kasinungalingan yan, sagot ko. Ako pa rin ang nagbabayad ng lahat ng aking mga bill sa bahay gamit ang aking pensyon. Ang perang ninakaw ninyo ay para sa inyong mga personal na luho. Nakita ko kayong bumibili ng mamahaling damit, pumupunta sa magagarang restaurant, habang sinasabi ninyo sa akin na kailangan nating magtipid dahil mahirap ang panahon. Nagpatuloy ang abogado sa paglalantad ng bawat detalye ng kanilang kriminal na plano. Mayroon din kaming ebidensya na kinontak ninyo ang direktor ng St. Francis Home at nagbayad ng $1,200 na registration fee para makakuha ng pwesto para kay Miss Margaret, lahat ng walang kaalaman o pahintulot niya. Ipinakita niya ang resibo ng bayad at ang mga admission document na pinirmahan nila sa likod ko. Plano ninyo siyang dalhin sa darating na Martes, sinasabing isa itong routine medical appointment. Para sa ikabubuti mo yun, Ma. Desperadong iginiit ni Grace. Nagiging sobrang makakalimutin ka na. Minsan nalilito ka. Tama na ang mga kasinungalingan. Sa wakas ay sumabog ako. Nawala ang composure na pinanatili ko sa buong komprontasyon. Hindi ako kailanman nalito. Inimbento ninyo ang mga kwentong iyon para bigyang katwiran ang inyong plano. Ako pa rin ang namamahala sa aking pananalapi, nagluluto ng sarili kong pagkain, nag-aalaga ng sarili kong bahay, at tinutulungan pa kayo sa pananalapi kapag hinihiling ninyo. Hinarap ko si Grace ng direkta, tinitingnan siya sa mga mata. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, anak? Hindi ito ang gusto mong nakawin ang bahay ko. Hindi ito ang plano mong ipasok ako sa institusyon laban sa aking kalooban. Ang pinakamasakit ay nasa loob ng lahat ng buwang ito habang niyayakap kita at sinasabi kung gaano kita kamahal, kinakalkula mo kung magkano ang kikitain mo sa aking pagkamatay. Tuluyang gumuho si Grace at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Patawad, Ma, patawarin mo ako, desperado lang kami sa pera, ang dami naming utang, hindi namin alam ang gagawin. Ang desperasyon ay hindi katwiran sa pagtataksil, sabi ko sa kanya ng may diin. Kung kailangan ninyo ng pera, sana ay tapat ninyong hiningi sa akin. Sa buong buhay ko, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng mayroon ako. Pero sa halip na magtiwala sa aking pagmamahal, pinili ninyong magnakaw sa akin at sirain ako. Lumapit ang pulis na may posas sa kamay. Miss Baker, nais ninyo bang ipagpatuloy ang pag-aresto? Tiningnan ko ang aking anak na umiiyak ng walang tigil at sa isang sandali, naramdaman ko ang isang kurot ng sakit ng isang ina. Pero naalala ko ang kanyang mga salita sa audio, ang kanyang kalamigan sa pagpaplano ng aking pagkawasak, ang kanyang tawa habang pinag-uusapan ang aking kamatayan. Opo, opisyal, sagot ko sa isang matatag na boses. Ipagpatuloy ninyo ang pag-aresto. Ang makita ang sarili kong anak na pinoposasan sa aking sala ay isa sa pinakamasakit na imahe na naranasan ko sa aking 66 na taon ng buhay. Pero ito rin ang sandali na napagtanto kong nabawi ko ang aking dignidad at personal na kapangyarihan matapos ang mga buwan ng pakiramdam na isa akong walang magawang biktima. Ma, pakiusap! Sigaw niya sa akin habang dinadala siya ng opisyal patungo sa pinto. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Anak mo ako.
Ako lang ang mayroon ka sa mundong ito. Ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa aking isip na may mapait na kabalintunaan. Siya ang nagpasya na wala akong lugar sa kanyang mundo. Si Richard naman, tiningnan ako ng may purong galit na nagpayelo sa aking dugo. Hindi pa ito tapos, matandang baliw, bulong niya habang dumadaan sa tabi ko. Magbabayad ka sa pagsira sa aming buhay. Ang mga salitang iyon ay hindi ako natakot, pero kinumpirma nito na tama ang desisyon kong ilantad sila. Matapos madala sina Grace at Richard, naiwan ang aking bahay sa isang ganap na katahimikan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming buwan. Sa unang pagkakataon, mula noong pansamantala silang nanirahan, nakalakad ako sa sarili kong bahay nang hindi nararamdaman na ako'y binabantayan, hinuhusgahan o minamanipula. Pero hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Kinabukasan, nagsimula ang isang kampanya ng takot na nagpakita sa akin kung hanggang saan ang kayang gawin ni na Grace at Richard para makaganti sa akin. Ang unang atake ay dumating sa pamamagitan ng social media. Gumawa si Grace ng isang peking profile at nagsimulang mag-post ng mga terribleng kwento tungkol sa akin sa mga lokal na community group sa Facebook. Ang nanay ko ay may senile dementia at maling inakusahan kami ng pagnanakaw, isinulat niya. Sobrang lito na niya na hindi na niya nakikilala ang sarili niyang pamilya. Pakiusap, kung makita ninyo siyang mag-isa sa kalye, tawagan ninyo ako dahil hindi siya dapat walang bantay. Ang mga post ay may kasamang mga litrato ko na kinuha ng walang kaalaman ko, kung saan mukha akong tulala o pagod, na in-edit nila para magmukhang mayroon akong mga problema sa kalusugang pangkaisipan. Ang mga komento mula sa mga estranghero ay nakakadurog. Kawawang matanda, mukha siyang nalilito. Napakasama para sa isang ina na akusahan ang sarili niyang mga anak. Dapat silang humingi ng propesyonal na tulong para sa kanya. Si Miss Rose, ang aking kapitbahay sa buong buhay ko, ay nag-aalalang pumunta sa aking bahay matapos makita ang mga post na iyon. Margaret, anak, okay ka lang ba? Nakita ko ang ilang napakapangit na bagay online tungkol sa iyo at sa iyong anak. Kinailangan kong ipaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon, ipakita sa kanya ang mga ebidensya ko para maintindihan niyang lahat iyon ay isang smear campaign. Pero mabilis na lumala ang panliligalig. Nagsimulang dumating ang mga tawag sa telepono sa lahat ng oras ng araw at gabi. Mga hindi kilalang boses ang nang-iinsulto sa akin, nagbabanta at nagsasabing ako ay isang masamang ina na sinira ang sarili niyang pamilya para sa pera. Isa kang miserable na matanda, sigaw sa akin ng isang babaeng boses ng 3:00 ng umaga. Sana mamatay kang mag-isa at abandonado. Nagsimula ring magpakita ang mga taong hindi ko kilala sa aking bahay, di umano'y nag-aalala sa aking kapakanan. Mga peking social worker na nagsasabing nakatanggap sila ng mga ulat na ako ay nasa panganib. Mga agresibong salesperson na nagpipilit na bentahan ako ng mga security system dahil ang isang nag-iisang matanda ay napaka-vulnerable. At kahit mga taong nagpapakilala bilang malalayong kamag-anak na dumating para suriin ang aking estado ng pag-iisip. Ipinaliwanag ni Attorney Ford na lahat ng ito ay bahagi ng isang desperadong legal na estratehiya. Miss Baker, sinusubukan nilang gumawa ng ebidensya na talagang mayroon kang mga problema sa isip para siraan ang iyong testimonya sa korte. Ito ay isang karaniwang taktika kapag ang mga akusado ay walang matibay na legal na depensa. Pero ang pinakamasakit ay noong nagsimulang dumating ang mga hindi kilalang sulat na puno ng lason at sama ng loob. Isa kang bigong ina, sabi ng isa sa kanila. Nagpalaki ka ng isang anak na kinamumuhian ka ng sobra na mas gugustuhin kanyang makitang patay. Pag-isipan mo kung ano ang ginawa mong mali. Ang isa pang sulat ay mas malupit pa. Inabandona ka ng sarili mong mga anak dahil hindi ka matiis. Walang makakamiss sa iyo kapag namatay ka. Inatake ng mga sulat hindi lang ang aking relasyon kay Grace, kundi lahat ng sakripisyong ginawa ko sa aking buhay. Nagtrabaho ka bilang isang katulong buong buhay mo at para saan? Para hamakin ka ng anak mo, isa kang tanga na nagpaggamit. Bawat salita ay kinakalkula para wasakin ang aking self-esteem at pagdudahan ang mga desisyong ginawa ko. Isang gabi habang binabasa ang isa sa mga partikular na masasamang sulat na iyon, tuluyan akong gumuho.
Umupo ako sa sahig ng kusina, sa parehong lugar kung saan ko pinakinggan ang audio na nagpabago sa aking buhay, at umiyak ako na parang hindi ko pa nagawa mula noong pagkamatay ng aking ina. Ano ang ginawa kong mali? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Paano ako nakapagpalaki ng isang anak na ganito ang galit sa akin? Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang legal na laban na ito, inisip kong sumuko. Marahil mas madaling iurong ang lahat ng kaso, patawarin si Grace, at subukang muling buuin ang aming relasyon. Marahil ay nag-overreact lang talaga ako. Marahil ay mahal nila ako sa kanilang sariling paraan at mali ang interpretasyon ko sa kanilang mga intensyon. Pero habang malapit ko nang tawagan si Attorney Ford para hilinging iurong ang kaso, may naalala ako na tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Tumayo ako mula sa sahig at pumunta sa aking kwarto, kung saan ko itinatago ang lahat ng pinakamahahalagang alaala ng aking buhay sa isang maliit na baul. Naghahanap ako hanggang sa matagpuan ko ang kailangan ko. Isang sulat na isinulat sa akin ng aking ina bago siya mamatay noong 8 taong gulang si Grace. "Pinakamamahal kong Margaret," sabi ng sulat sa nanginginig na sulat kamay ng aking may sakit na ina. "Kung binabasa mo ito ay dahil wala na ako sa piling mo, pero gusto kong malaman mo na sobrang ipinagmamalaki ko ang pagiging babae at ina mo. Pinalaki mo si Grace ng may labis na pagmamahal at dedikasyon na sigurado akong magiging isang mabuting babae siya na pararangalan ka habang buhay." Nagpatuloy ako sa pagbabasa na may luha sa aking mga mata. Pero kung sakaling maging mahirap ang mga bagay-bagay, kung may sino mang susubok na saktan ka o samantalahin ang iyong mabuting puso, tandaan mo na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit na ang sarili mong anak, na yurakan ang iyong dignidad. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naghahangad na manira, magnakaw o manghiya. Ang mga huling linya ng sulat ang nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. "Margaret, karapat-dapat kang respetuhin. Karapat-dapat kang mahalin ng tunay. Karapat-dapat kang mamuhay sa iyong mga huling taon ng may kapayapaan at dignidad. Kung hindi maibibigay sa iyo ng isang tao iyan, hindi nila karapat-dapat na magkaroon ka sa kanilang buhay, gaano man karami ang dugong ibinabahagi ninyo." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, natulog ako ng mahimbing. Tama ang aking ina. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira, hindi nagnanakaw, hindi nagpaplano ng kamatayan ng isang mahal sa buhay bilang isang oportunidad sa pananalapi. Ang nararamdaman ni Grace para sa akin ay hindi pag-ibig. Ito ay ekonomikong kaginhawaan na nakabalatkayo bilang pagmamahal ng isang anak. Kinabukasan, gumising ako na may panibagong determinasyon. Tinawagan ko si Attorney Ford at sinabi, "Attorney, gusto kong ituloy ninyo ang lahat ng kaso. Hindi ako mag-uurong ng anuman. Gusto kong umabot ang kasong ito hanggang sa dulo." "Ikinagagalak kong marinig iyan, Miss Baker," sagot niya. "Dahil mayroon akong mahalagang balita. Sinusubukan ni na Grace at Richard na makipag-ayos sa labas ng korte. Gusto nilang iwasan ang isang pampublikong paglilitis sa lahat ng paraan." "Anong uri ng kasunduan?" tanong ko. "Handa silang ibalik ang lahat ng perang ninakaw nila, magbayad ng danyos, at mangakong hindi na kailanman makikipag-ugnayan sa iyo kung iuurong mo ang mga kasong kriminal." Pinag-isipan kong mabuti ang panukalang iyon. Sa isang banda, mababawi ko ang aking pera at makakalaya sa kanilang mga manipulasyon magpakailanman. Sa kabilang banda, hindi nila haharapin ang buong legal na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. "Attorney," sa wakas ay sabi ko, "tinatanggap ko ang kasunduan, pero may isang karagdagang kondisyon. Gusto kong pumirma sila ng isang buong pag-amin sa lahat ng kanilang ginawa, na pampublikong inaamin na ako ay mentally competent at lahat ng kanilang mga akusasyon tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan ay kasinungalingan. At gusto kong mailathala ang pag-amin na iyon sa parehong mga lugar kung saan nila ako siniraan." "Napakatalino niyan, Miss Baker," sabi sa akin ng abogado. "Iyon ay ganap na maglilinis sa iyong reputasyon at pipigilan silang ipagpatuloy ang smear campaign."
Isang linggo pagkatapos, pinirmahan ni na Grace at Richard ang kasunduan. Nabawi ko ang aking $8,750 kasama ang $15,000 pa bilang danyos. Pero mas mahalaga kaysa sa pera, nabawi ko ang aking kapayapaan ng isip at ang aking dignidad. Ang pampublikong pag-amin ay nakawasak para sa kanila, ngunit nakapagpalaya para sa akin. Kami, sina Grace Baker at Richard Williams, ay inaamin na maling inakusahan namin si Miss Margaret na may mga problema sa isip. Inaamin namin na nagplano kaming nakawin ang kanyang ari-arian at gumawa kami ng mga pekeng dokumento para ideklara siyang incompetent. Si Miss Margaret ay nasa perpektong kondisyon ng pag-iisip at inimbento namin ang mga kwentong iyon para bigyang katwiran ang aming mga kriminal na aksyon. Sa araw na iyon, eksaktong 1 buwan matapos marinig ang audio na nagpabago sa aking buhay, napagtanto kong nakamit ko ang isang bagay na tila imposible. Natalo ko ang mga sumubok na sirain ako at ginawa ko ito ng may katalinuhan, dignidad at laging nananatili sa batas. Pero hindi pa tapos ang aking kwento. Mayroon akong bagong buhay na bubuin at alam ko mismo kung paano ko ito gustong mabuhay. Nang mapirmahan ang legal na kasunduan at ganap na maibalik ang aking reputasyon, dumating ang oras para gawin ang pinakamahalagang desisyon sa aking bagong buhay. Hindi na ako ang inosenteng Margaret na hinayaang abusuhin ang kanyang kabaitan sa loob ng mga dekada. Isa akong 66 na taong gulang na babae na natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtitiis ng pang-aabuso, kundi sa pagtatanggol sa sarili ng may katalinuhan at dignidad. Ang unang hakbang na ginawa ko ay ang ganap na pagbabago ng aking huling habilin. Ipinatawag ko si Attorney Ford sa aking bahay at idinikta ang aking mga bagong huling kahilingan. Attorney, gusto kong lahat ng aking ari-arian, kasama na ang bahay na ito at lahat ng aking ipon ay i-donate sa Golden Hope Foundation na tumutulong sa mga senior citizen na inabandona ng kanilang mga pamilya. Sigurado po ba kayo sa desisyong ito, Miss Baker? Tanong sa akin ng abogado. Ito ay isang malaking halaga, humigit kumulang $470,000 kasama na ang bahay, inyong mga ipon at ang mga danyos na natanggap ninyo. Ganap na sigurado, sagot ko ng may diin. Gusto kong ang perang iyon ay makatulong sa mga taong tunay na nangangailangan, hindi sa mga walang utang na loob na mga anak na tinitingnan ang kanilang mga magulang bilang isang puhunan sa pananalapi. Isinaad ko rin na kung susubukan ni Grace na kontrahin ang habilin, automatiko siyang mawawalan ng karapatang makatanggap kahit 1 sentimo. Ang ikalawa kong desisyon ay ang lumipat. Ayoko nang manirahan sa bahay kung saan ako pinagtaksilan, kung saan narinig ko ang sarili kong anak na nagpaplano ng aking pagkawasak. Attorney, gusto kong ibenta ang ari-ariang ito at bumili ng mas maliit, mas angkop sa aking mga kasalukuyang pangangailangan. Sa loob ng 3 linggo, natagpuan ko ang perpektong lugar. Isang magandang apartment sa isang residential complex para sa mga aktibong senior na may mga hardin, mga lugar para sa libangan, at isang komunidad ng mga taong kaedad ko na nagpapahalaga sa kalayaan at dignidad. Ang apartment ay nagkakahalaga ng $85,000 at sa $75,000 na natira sa akin mula sa pagbebenta, kasama ang mga legal na danyos, may sapat na pera ako para mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pero ang pinakakasiyasyang paghihiganti ko ay ganap na legal at lubos na nakawasak para kina Grace at Richard. Lumabas na sa aming investigasyon, kasama ang abogado, natuklasan namin na nagsinungaling sila sa kanilang mga tax return sa nakalipas na 3 taon. Mas mababang kita ang kanilang iniulat kaysa sa kanilang tunay na kinikita para makapagbayad ng mas mababang buwis. Ngunit kasabay nito, namumuhay sila sa isang paraan na hindi tumutugma sa mga iniulat na kita. Miss Baker, sabi sa akin ng abogado ng may ngiti, mayroon akong impormasyon na maaaring maging interesado ang IRS.
Ipinakita niya sa akin ang ebidensya na si Richard ay may mga sideline na trabaho na hindi iniuulat at si Grace ay nagbebenta ng mga produkto online nang hindi idinedeklara ang mga kinita. Attorney, bilang isang responsableng mamamayan, naniniwala akong tungkulin kong iulat ang anumang tax evasion na alam ko. Sabi ko sa kanya nang may ngiting umabot sa aking mga mata. Sa huli, lahat tayo ay dapat mag-ambag ng patas sa pagpapanatili ng bansa. Isang linggo pagkatapos, sinimula ng IRS ang isang buong audit kina Richard at Grace. Natuklasan nilang may utang silang $22,000 sa mga hindi nabayarang buwis, kasama ang mga parusa at interes na nagpataas sa kabuuang utang sa $35,000. Pero dahil wala silang perang ganoon kalaki, kinailangan nilang ibenta ang kanilang kotse, isangla ang kanilang mga alahas, at umutang sa mataas na interes para maiwasang makulong dahil sa tax evasion. Ang ikatlo kong paghihiganti ay profesional. Sa investigasyon, natuklasan din namin na si Carol, ang pinsan na nagtatrabaho sa County Clerk's Office, ay hindi ang tanging empleyado ng gobyerno na sangkot sa panloloko. May isang buong network ng corruption na nagpapadali sa ganitong uri ng pagnanakaw laban sa mga senior. Sa tulong ni Attorney Ford, ipinasa namin ang lahat ng impormasyon sa mga kinauukulang awtoridad. Nagresulta ang investigasyon sa pagkakatanggal sa trabaho ng 6 na empleyado ng gobyerno, kabilang si Carol, at ang pagkakatuklas ng hindi bababa sa 12 katulad na kaso sa akin, kung saan ninakaw nila ang mga ari-arian ng mga senior gamit ang mga pekeng dokumento. Nang maging pampubliko ang iskandalo sa mga lokal na pahayagan, sina Grace at Richard ay naging perpektong halimbawa ng mga masasamang anak na nang-aabuso sa kanilang matatandang magulang. Lumabas ang kanilang mga pangalan at litrato sa front page na may mga headline tulad ng "Pagtataksil sa pamilya na yumanig sa lungsod" at "Mga anak, nagplanong nakawin ang bahay ng 66 na taong gulang na ina." Pero ang pinakamatalino kong paghihiganti ay sosyal. Lumabas na si Grace ay nagtatrabaho sa isang prestihiyosong kumpanya kung saan ang personal na reputation ay mahalaga para sa profesional na pag-unlad. Nang malaman ng kanyang boss ang iskandalo sa pamamagitan ng mga pahayagan, tinawag siya sa kanyang opisina para sa isang napaka-awkward na pag-uusap. Hindi kami maaaring magkaroon ng mga empleyadong sangkot sa mga iskandalo ng panloloko sa pamilya, sabi sa kanya. May reputasyon kaming pinangangalagaan. Bagaman, hindi siya agad sinisante, ibinaba siya sa isang hindi gaanong mahalagang posisyon at ginawang malinaw na wala na siyang oportunidad para ma-promote sa hinaharap. Hinarap din ni Richard ang mga kahihinatnan sa kanyang trabaho. Ang kanyang supervisor, nang malaman na nakilahok siya sa isang plano para lokohin ang kanyang biyenan, ay nagsabi sa kanya, "Kung kaya mong magnakaw sa sarili mong pamilya, paano namin malalaman na hindi ka magnanakaw sa amin?" Nawala sa kanya ang lahat ng oportunidad na makuha ang promosyon na kanyang inaasam. Pero ang pinaka nagbigay sa akin ng kasiyahan ay ang makita kung paano sila tinanggihan ng kanilang sariling mga kaibigan at pamilya. Tumanggi ang kapatid ni Richard na kausapin siya matapos malaman ang kanilang plano sa akin. Paano mo nagawang makilahok sa isang bagay na napakalupit laban sa isang matandang babae na walang ginawa kundi mahalin ka? Sigaw niya sa kanya sa isang komprontasyon sa pamilya na nasaksihan ng ilang kapitbahay. Unti-unti ring iniwan si Grace ng kanyang mga kaibigan. Ang mga ina sa kanyang social circle ay ayaw makisama sa isang taong malupit na nagtaksil sa sarili niyang ina. Kung kaya niyang gawin iyon sa babaeng nagsilang sa kanya, ano ang hindi niya kayang gawin sa atin? Komento nila sa isa't isa. Maging sa supermarket at parmasya kung saan kilala na sila sa loob ng maraming taon, tinuturo sila ng mga tao at pinagbubulungan. Naging pampublikong halimbawa sila ng hindi dapat gawin sa matatandang magulang. Sa buong prosesong ito, hindi ako kailanman kumilos ng may galit o uhaw sa paghihiganti. Bawat aksyon na ginawa ko ay legal, etikal, at makatwiran. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa kanila. Hindi ako nag-imbento ng mga maling akusasyon. Hindi ko sila binantaan o sinaktan ng pisikal.
Hinayaan ko lang na tumakbo ang natural na kahihinatnan ng kanilang sariling mga kilos. 6 na buwan matapos ang araw na narinig ko ang nakamamatay na audio na iyon, nakasalubong ko si Grace sa mall. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang 35 taon. Nang makita niya ako, lumapit siya na may luha sa mga mata. "Ma," sabi niya sa basag na boses, "patawarin mo ako. Naiintindihan kong galit ka, pero nagbayad na kami. Nawala sa amin ang lahat. Sirang-sira ang credit namin. Nawala kay Richard ang kanyang promosyon. Kinailangan kong kumuha ng trabaho na mas mababa ang sahod. Hindi pa ba sapat na parusa iyon?" Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata, nang walang galit pero walang kahinaan. "Grace, hindi kita pinarusahan. Ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ang nagparusa sa iyo. Nagpasya kang planuhin ang aking pagkawasak. Nagpasya lang akong ipagtanggol ang aking sarili." "Pero pamilya tayo," pakiusap niya. "Dugo ay dugo, ma. Hindi mo pwedeng abandonahin ang kaisa-isa mong anak. Ang dugo ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang manakit, magnakaw, o magplano ng kamatayan ng isang tao," sagot ko ng mahinahon. "Sa loob ng 35 taon, ako ang iyong walang kondisyong ina. Sa loob ng 3 buwan, ikaw ang aking kalkuladong berdugo. Hindi mo pwedeng hilingin na kalimutan ko iyon dahil lang sa hinaharap mo na ngayon ang mga kahihinatnan. So hindi mo ako patatawarin?" tanong niya, umiiyak. "Pinatawad na kita, Grace," sabi ko sa kanya ng tapat. "Ang pagpapatawad sa iyo ay kailangan para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagpayag na saktan mo akong muli. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagpapanggap na walang nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon na sirain ang aking buhay." Iniwan ko siyang umiiyak sa mall na yon at lumakad palayo patungo sa aking bagong apartment kung saan naghihintay ang aking bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na ako biktima ng sinuman. Kung saan hindi ko na kailangang magpanggap na ang pang-aabuso ay pag-ibig. Kung saan hindi ko na kailangang isakripisyo ang aking dignidad para mapanatili ang mga nakalalasong relasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ganap na akong malaya. 1 taon matapos ang pagkikita na iyon sa mall, ang buhay ko ay tumahak sa isang landas na hindi ko kailanman inakala. Sa edad na 67, gumising ako sa isang umaga ng tagsibol sa aking magandang apartment na may sikat ng araw na tumatagos sa mga puting kurtina na ako mismo ang pumili, nang walang sinumang nagsasabi sa akin na masyadong mahal o hindi kailangan. Nagtimpla ako ng kape sa maliit, ngunit perpektong kusina para sa aking mga pangangailangan, at umupo ako sa aking balkonahe para pagmasdan ang mga hardin ng residential complex. Sa di kalayuan, nakikita ko ang ibang mga residente na nag-ehersisyo, nag-aalaga ng mga halaman, o simpleng nag-e-enjoy sa katahimikan. Lahat kami ay mga senior na nagpasyang mamuhay sa aming mga huling taon ng may dignidad at kalayaan. "Magandang umaga, Margaret," bati ng aking kapitbahay, si Nora, isang 72 taong gulang na babae na naging pinakamatalik kong kaibigan. "Handa na para sa ating dance class ngayon?" Ngumiti ako, naaalala kung paano ako nagsimulang kumuha ng mga klase sa pagsasayaw sa edad na 67, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko. "Higit pa sa handa, Nora, marami pang ibubuga ang mga lumang buto na ito." Sa loob ng taong ito, natuklasan ko ang isang bersyon ng aking sarili na natutulog sa loob ng mga dekada. Nang walang patuloy na pressure na pasayahin si Grace, nang walang stress na maglakad sa manipis na yelo sa sarili kong bahay, namukadkad ako na parang isang bulaklak na sa wakas ay nakatanggap ng sikat ng araw. Nag-enroll ako sa mga klase sa pagpipinta at natuklasan kong mayroon akong natural na talento para sa mga landscape. Ang aking mga pinta ay nag-decoration na ngayon sa mga dingding ng aking apartment at naibenta ko ang ilan sa lokal na art fair. "Miss Baker," sabi sa akin ng organizer ng fair, "ang iyong mga pinta ay naghahatid ng kapayapaan at karunungan na tumatagos sa puso ng mga tao.
Sumali rin ako sa volunteer group sa Golden Hope Foundation, ang parehong organisasyon na magiging benepisyaryo ng aking mana. Nagtrabaho ako 3 araw sa isang linggo, tinutulungan ang ibang mga senior na inabandona o inabuso ng kanilang mga pamilya. Margaret, sabi sa akin ni Miss Carmen, isang 81 taong gulang na babae na dumating sa foundation matapos siyang palayasin ng kanyang mga anak sa kanyang bahay, naiintindihan mo ang aming sakit dahil naranasan mo ito mismo. Sa foundation, naging parang hindi opisyal na tagapayo ako. Ang mga taong dumarating na wasak at walang pag-asa ay nakahanap sa aking kwento ng isang halimbawa na posibleng makabangon, na posibleng muling buuin ang isang marangal na buhay matapos ang pinakamatinding pagtataksil sa pamilya. Miss Margaret, sabi sa akin ni Mr. Robert, isang 75 taong gulang na lalaki na inubos ng kanyang mga anak ang laman ng kanyang mga bank account. Paano mo nagawang magpatawad at magpatuloy? Sumagot ako, Mr. Robert, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagpayag na saktan tayong muli. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang pagpapalaya sa ating puso mula sa lason ng sama ng loob para makapamuhay tayo ng payapa. Pero ang pamumuhay ng payapa ay nangangahulugan din ng paglayo sa mga taong nanakit sa atin kahit nakapareho pa natin sila ng dugo. Ang aking trabaho sa foundation ay nagbigay sa akin ng isang layunin na hindi ko inakalang magkakaroon ako sa edad na ito. Nagtagumpay kaming tulungan ang 47 senior na mabawi ang perang ninakaw ng kanilang mga pamilya. 23 ang nagtagumpay na baliktarin ang mga pekeng dokumento na nagdedeklarang sila'y incompetent at 15 ang nakahanap ng bagong ligtas na tahanan matapos palayasin ng kanilang sariling mga anak. Pero ang pinakamahalagang bagay na natuklasan ko ay ang sarili kong halaga. Sa loob ng 66 na taon, sinukat ko ang aking halaga sa kung gaano karami ang maibibigay ko sa iba, kung gaano karami ang maisasakripisyo ko, kung gaano karaming sakit ang matitiis ko ng tahimik. Ngayon, naiintindihan ko na ang aking halaga bilang isang tao ay hindi nakasalalay sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba, kundi sa pagiging tapat sa aking sarili at pagrespeto sa aking sariling mga hangganan. Tungkol naman kina Grace at Richard, paminsan-minsan ay nakakatanggap ako ng balita tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga kakilala. Kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit at mas matipid na apartment. Tuluyan nang nawala kay Richard ang kanyang mga oportunidad para ma-promote at ngayon ay nagtatrabaho sa isang mas mababang sahod na trabaho. Kinailangan ni Grace na kumuha ng karagdagang part-time na trabaho para mabayaran ang lahat ng kanilang mga utang. Pero ang madalas na sinasabi sa akin ay nasa krisis ang kanilang pagsasama. Nang wala na silang bahay ng biyenan bilang backup plan, nagsimula silang magsisihan sa pagkabigo ng kanilang plano. Sabi sa akin ni Miss Rose, ang dati kong kapitbahay, lagi silang nag-aaway kung sino ang may kasalanan kung bakit natuklasan ang lahat. Nakapagtataka, hindi ito nagbigay sa akin ng kasiyahan sa paghihiganti, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga desisyong kanilang ginawa. Sinira nila hindi lang ang kanilang relasyon sa akin, kundi pati na rin ang kanilang sariling relasyon sa isa't isa. Ang kasakiman ay isang lason na dumumi sa lahat ng hinawakan nito. 6 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Grace. Hindi ko ito agad binuksan. Inabot ako ng 3 araw para magpasya kung gusto kong basahin ang gusto niyang sabihin sa akin. Sa wakas, binuksan ko ito sa harap ni Nora, ang aking kapitbahay, para magkaroon ng emosyonal na suporta. Mahal na mama, nagsimula ang sulat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sa iyo, pero kailangan mong malaman na walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo. Nagte-therapy na ako at ngayon naiintindihan ko na ang aking mga aksyon ay hindi mapapatawad. Hindi ako sumusulat para humingi ng iyong kapatawaran o para bumalik sa iyong buhay. Gusto ko lang malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko na ang pinsalang idinulot ko sa iyo. Nagpatuloy ang sulat.
Tinulungan ako ng therapist na maintindihan na ang aking mga aksyon ay hindi nagmula sa desperasyon sa pananalapi, kundi sa isang makasariling pag-iisip na nabuo ko sa paglipas ng mga taon. Sobrang nasanay ako na tanggapin ang iyong walang kondisyong tulong na tumigil na akong tingnan ka bilang isang taong may mga karapatan at damdamin at nagsimula na kitang tingnan bilang isang yaman na maaari kong pagsamantalahan. Ngayon, naiintindihan ko na karapat-dapat ka sa respeto, tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa iyong mga ginintuang taon. Sa halip, binigyan kita ng manipulasyon, kasinungalingan at pagtataksil. Nawala sa akin ang pinakamabuting ina sa mundo dahil sa sarili kong kasakiman at katangahan. Nagtapos ang sulat sa isang parirala na nagpaiyak sa akin. Hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran, Ma, dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Sana lang ay masaya ka at matagpuan mo ang kapayapaan na laging nararapat sa iyo. Nagmamahal at may walang hanggang pagsisisi, Grace. Inabot ako ng ilang linggo para maproseso ang sulat na iyon sa emosyonal. Sa isang banda, masaya akong malaman na sa wakas ay naiintindihan na ni Grace ang laki ng kanyang ginawa. Sa kabilang banda, huli na para muling buuin ang aming relasyon. Ang ilang mga sugat, kahit na gumaling, ay nag-iiwan ng mga peklat na masyadong malalim para bumalik ang mga bagay sa dati. Sinagot ko siya ng isang maikli ngunit tapat na sulat. Grace, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad at ikinagagalak kong malaman na naghahanap ka ng propesyonal na tulong. Pinapatawad kita dahil ang pagtatanim ng sama ng loob ay makakasama sa akin, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At hindi ito nangangahulugang mapagkakatiwalaan kitang muli. Nais ko ang pinakamabuti para sa iyong buhay, pero ang aking buhay ngayon ay payapa nang wala ka. May pagmamahal, ngunit walang daan pabalik ang iyong ina. Sa mga tahimik na gabi sa aking bagong tahanan, madalas kong pinag-iisipan ang mga aral na itinuro sa akin ng karanasang ito. Ang pinakamahalaga ay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naghahangad na sirain o angkinin ang minamahal. Ang tunay na pag-ibig ay gumagalang, nagpoprotekta at naghahangad ng kapakanan ng iba nang walang inaasahang kapalit. Natutunan ko rin na ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi kalupitan kundi emosyonal na kaligtasan. Sa loob ng mga dekada, napagkamalan kong pagmamahal ng isang ina ang sobrang sakripisyo. Gayong sa katotohanan, tinuturuan ko si Grace na maaari niya akong saktan ng walang kahihinatnan. Minsan, sinabi ko sa mga kababaihan sa support group ng foundation, ang pinakadakilang pamana na maiiwan natin sa ating mga anak ay hindi pera o ari-arian, kundi ang halimbawa na lahat ng tao, kasama na ang kanilang mga ina, ay karapat-dapat sa respeto at dignidad. Sa umagang iyon ng tagsibol, habang tinatapos ko ang aking kape sa balkonahe, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Ford. Miss Baker, mayroon akong balita na maaaring maging interesado ka. Kakakontak lang sa akin dahil may 3 iba pang kaso na katulad ng sa inyo ang lumabas. Gusto ng mga apektadong pamilya na ibahagi mo ang iyong karanasan kung paano harapin ang ganitong uri ng mga sitwasyon. Siyempre, attorney, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa ibang tao na ipagtanggol ang kanilang sarili, handa akong ibahagi ito. Nang hapong iyon, habang nagpipinta ako ng isang tanawin ng bundok sa aking easel, pinag-isipan ko ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay na naranasan ko sa nakalipas na 18 buwan. Nagsimula ako bilang isang tahimik na biktima at naging isang empowered na survivor na ngayon ay tumutulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling lakas. Tumunog ang aking telepono, naantala ang aking pag-iisip. Si Nora, iniimbitahan akong maghapunan sa bagong restaurant sa bayan. Margaret, tara't ipagdiwang ang buhay, sabi niya na may nakakahawang sigla. Habang naghahanda akong umalis, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at nakita ko ang isang ganap na ibang babae kaysa sa dati kong pagkatao 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ang aking mga mata ay nagniningning na may kumpiyansang hindi ko kailanman naramdaman noon.
Ang aking tindig ay tuwid at may pagmamalaki, at ang aking ngiti ay tunay at malaya sa mga emosyonal na pasanin. Margaret, sabi ko sa aking sarili sa salamin, sa edad na 67, sa wakas ay natutunan mo na ang iyong buhay ay sa iyo lamang at karapat-dapat kang mabuhay nito ng may dignidad, kagalakan at kapayapaan. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kasama ang aking bagong piniling pamilya, sa halip na ang aking nakalalasong biolohikal na pamilya, nagtoast kami para sa mga bagong simula, para sa karunungang kaakibat ng edad, at para sa katapangang ipagtanggol ang tama anuman ang kahihinatnan. At habang itinataas ko ang aking baso ng alak, naisip ko ang lahat ng kababaihan na sa sandaling iyon ay nagdurusa sa pang-aabuso ng kanilang sariling mga pamilya, naniniwalang wala silang pagpipilian, na kailangan nilang tiisin ang pang-aabuso alang-alang sa pagmamahal sa pamilya. Kung ang aking kwento ay makakarating sa isa lang sa mga babaeng iyon at magbibigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang sarili, kung gayon ang lahat ng aking pinagdaanan ay sulit. Dahil minsan, ang pinakadakilang pamana na matatanggap natin ay hindi pera o ari-arian, kundi ang katapangang maging tapat sa ating sarili at ang kaalaman na hindi kailanman huli para magsulat ng isang bagong kabanata sa ating buhay. Hindi kailanman huli para piliin ang dignidad kaysa sa kaginhawaan, ang katotohanan kaysa sa huwad na kapayapaan, at ang pagmamahal sa sarili kaysa sa mapanirang sakripisyo, at hindi kailanman huli para maging malaya. Nagustuhan mo ba ang aking kwento at mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung gusto mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para patuloy akong makapagdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.